O dito tayo, nagmumurahan yung mga tao. Gadon at iba pang opisyal na nagbigay komento sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara, sinampahan ng indirect contempt. Pero merong ano dito eh, tinawag na ulul-ulul. Ano, asong ulul? Si Gadon? Gadon! Wala ka na pala, nilusaw ka pala eh. Tinawag kang asong ulul ng kaibigan mong si Ferdinand Topacio? Ha? Eh, matapos mo kasing tinawag na kung ano-ano ang Korte Suprema. Pero ako nagtataka. Bakit ang mga abogado ni Duterte, mga kaalyado ni Duterte ang nagsasampa ng kaso sa in favor of the yung Korte Suprema? So ibig sabihin nito, there is a connection, There is a connection between the Supreme Court justices and the Dutertes. Kasi pag binanatan mo ang Korte Suprema, ang first line of defense nila, Duterte. Kapag binanatan mo ang mga Duterte, ang last line of defense nila, Korte Suprema. Ang galing ng birahan nila, hindi masyadong halata, no? Tara, eto. Direct contempt against Congressman Percival Sendanya. Second, Professor Richard Hidarian. At yung best friend, yung best friend ni Atty. Topacio, si Secretary Larry Gadon. Yes! Sir, bakit? Larry Gadon! Asulul! Asulul! Gadon! Asulul! Sila nagsabi nun, hindi ako. Oh. Ang gawin po natin, for example, kay Percival Sendanya, sinabihan niya Supreme Court na Supreme Handler ng mga corrupt ng mga opisyales. Second, itong si Richard Hidarian, nag-post sa Facebook and sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore, hindi independent ang Supreme Court. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Yes! Yes! Bakit? Kasi kung wala ng credibility ang Supreme Court, wala ng matirang justisya sa Pilipinas. That's why, as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yun ang gagawin po natin ngayon. After this, pupunta na ako sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare those three individuals for indirect contempt. Thank you. Sir. Ang nagsasalita si Mark Tolentino, yung abogado ni Kibuloy. Bakit gano'n? Kapag ang Duterte binabakbakan, andyan yung Korte Suprema. Kapag binabakbakan naman ang Korte Suprema, nandyan ang mga Duterte. O wala lang, parang kayo na mag-isip. Kung anong gusto nyo isipin. Basta ako, I think there is para napapansin ko, nandun yung connection. Diba? Ngayon, ito yung topic, Ma'am Josie Tango. Larry Gadon, asang ulol ka raw. Sino yung mga makagadon dito? Sige, talaga mga kagadon dito. Sino yung mga katropa ni Gadon dito? Saan sasampahan ng kaso? Sa SC, tama. Di ba? Magkakakontya ba? Ano? Asong ulol daw yung idol yung si Larry Gadon, no? Hindi ko alam kasi, yung laban ni Gadon, yung presidente hindi nagmumura, hindi na Si Gadon lang ang bukod-tanging cabinet secretary ni Jacinto Jack Villanueva, shoutout, Gen Z, shoutout. Nagtataka ko lang, Si Gadon lang ang bukod-tanging nagmumura, yung ugali ni Digong, yun yung dinadala ni Gadon. Hindi dapat gano'n. Dapat kung ano yung ginagawa ng leader mo. Hindi, wala akong although meron hindi magandang pangyayari sa amin ni Gadon nung nilalabanan ko nung binubunyag ko yung pagkatao ni Norman Mangustin kasi alam naman natin, Glenn Chong, Gadon, magkakapartido yan dati. Sa KDP. Di ba? Siyempre, siguro, pinagtatanggol niya dati si Glenn Chong.
At hanggang ngayon naman, wala namang komentaryo si Gadon regarding Glenn Yong. 'Di ba, kahit na todo-todo yung paninira nila kay ano, pero I don't care. Ang pinagtataka ko lang dito, who gave the authority to Gadon to backlash that kind of, attitude? Kasi ang gobyerno hindi maangas. Ang gusto nga ni BBM masalimuot lang, walang nagmumura. Who gave Gadon kasi the authority to do that? Yun lang yun. Parang ang tingin kasi ng mga tao ay PBBM or Lisa Marcos, Ma'am Lisa gave Gadon the green light to do that. I don't think that the president would do that. So ngayon, merong mga grupo ngayon inside, pinag-uusapan. I don't think they will ask the commentary of the executive secretary, which is Lucas Bersamin, kung bibigyan ba niya ng sanction, disciplinary action si Gadon dun sa itinuran niya noong SONA ni BBM, which is ngayon tinawag niyang aso yung mga taga Korte Suprema. And It's the motherfucking Eagle Double G. And take note that the executive secretary is a former Supreme Court employee. So, kaya yun yung naririnig ko ngayon na they will ask the commentary of the good executive secretary kung bibigyan ba niya ng sanction, ano nga ba yung magagawa, commentary. So, tignan natin. Pero masakit lang sa nangyayari ngayon na nakikita natin the connection between Duterte and the Supreme Court. 'Di ba? Nagtatanggulan. Sabi ko naman kung anong sabihin ni Gadon, 'di ba? Bakit balat sibuyas sa mga Duterte? Samantalang ang mga Marcoses sabihan nilang bangag, adik, wala man lang nagtatanggol sa presidente, 'di ba? The highest position in the land na sinasabi, 'di ba? Wala man lang mga abogado nakasuhan ng mga Duterte, wala man lang mga hakbang para panagutin yung mga nagsasabi, nagbibintang na adik bangag ang presidente. So bakit pagdating sa Korte Suprema, merong agad nagtatanggol, samantalang ang presidente wala? Iyon lang ang aking argumento diyan. It's the motherfucking Eagle Diba? Double G. So yun, I'm not against on Gadon, I'm not against. Mas against ako dito sa mga gunggong na 'to, 'di ba? Na pinapakita na lang, pinapaharap lang nila na talagang meron nangyayaring, kakutsabahan, dito. Kaya yun, dito